DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Lalo pang lumakas ang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang 15%, 15% na pagtaas sa kontribusyon ng Social Security System simula ngayong buwan. Umapila po ang civil society groups, ilang mambabatas at maging si dating SSS President Rolando Makasait na suspindihin ang rate hike na ito sa harap ng mahigit sa 80 bilyong pisong kinita nito noong 2023 at banner year na higit sa 100 million kita nitong nakaraang taon. Baka 100 billion nung nakaraan, ano? Oo nga, ano? Kasi banner daw eh. Banner, Maging ang mga guro sa pribadong paaralan ay umalma dahil mababawasan ng kanilang maliit na take-home pay sa gitna ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa harap ng ingay na nilikha ng pagtaas sa buwanang kontribusyon, sinita ng COA ang SSS dahil hindi pagkolekta sa mahigit naman sa 93 billion pesos na halaga ng premium contribution mula sa mga delinquenting employer noong 2023. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Go across the Maganda morning. where the viaduct. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Across the square, across the bridge, across the Kumusta po kayo? the stack. Mga textmates, mga text partners. On a gathering storm. Inaantok ko pa rin ba, kumbachero? Oo, talaga namang ibang Iba talaga ang nag-a-adjust pa tayo sa wala sa mahabang bakasyon, bakasyon. Pero ito kayang i-a-adjust ng SSS na ito ay masasanay kaya tayo dito. Naku, maganda tong clamor na to, kumbachero ha. Ito ay masusubok ang Pangulong Bongbong Marcos dito. Masusubok kung pakikinggan niya ang hiling na wag mo nang ituloy. Wag mo nang ituloy. Yun naman simple lang eh. Simpleng hiling lang. Naman yun. Hiling lang naman yan. Yun kaya ay mapagbibigyan. Oo. Itong pagtaas po sa contribution ng SSS members, ulitin lang natin na kapag ka po nagtaas ng contribution ang members ng SSS, yung
yung mga empleyado, Oo. mas malaki po ang share ng employer. Oo. Alam niyo naman po yung mga halimbawa sa sektor ng manufacturing Oo. o kaya sa food business, kumbachero, kapag ka nagtaas ng gastos sa labor, kasama yan sa labor cost. Labor cost. Oo. Sa labor cost, saan mo aapuhapin yan kung ikaw yung nagninegosyo? Talaga. Hahanap ka ng isang kababawi. Kung nagtitinda ka, doon ka sa itinitinda mo, Siyempre. So, ang magiging resulta niyan, magtataas ng presyo. Yun mismo, kumbachero. So, hindi po ito usapin lang ng employer at ng SSS o ng empleyado at SSS. Bukas makalawa, ang pinag-uusapan na natin dito, pagtaas ng dagdag na naman sa pagtaas sa presyo ng bilihin. Ayan, no. At dito pansinin po ninyo, baka nalilito tayo. Iba ho itang SSS sa PhilHealth. Pero tinan nyo, nagkakapareho ng issue, no? At ang SSS din pala, na katulad ng PhilHealth, ang laki rin ng pera. Ang laki rin ng kinikita. Biruin mo itong 2023 ay ilan, Mother? 80 billion pesos. Ang ano ba tong kitang binabanggit? Ito ba net income ba ito? Mother, net income ba ito? Tapos yung binabanggit na banner year. Itong last year lang, 100 billion. Napakalaking salapi nito. Ang SSS Kumbachero ay talaga namang kilala sa pag-i-invest. Totoo yan. Oo. At ito, yun. Malamang yun. Yung kita sa investments Kita yun. sa Dahil investment. hindi naman nila kinukonsider na kita yung contribution eh. Talaga. Kaya nga, bakit kumikita naman ng malaki? Malaking malaki. Limpak-limpak. Limpak-limpak. Bakit pinagbubuntunan na naman ang mga miyembro ng SSS? Ang ganda pa naman ng kanta natin dyan. Ay, di ba? Ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. Hey, hey. Luman-luman eh. Pero yung mga taga-SSS, siguro naman pwede na kayong kumibo. Sino ba ang tagapagsalita ng SSS? Mabuti yung dating Pangulo ng SSS Yung kaya kontakin natin, Yuel, si Rolly Makasait. Kaya lang, nag-resign Gusto yatang maging party list sa congressman na nitong si Mr. Makasait. Pero mabuti. Pero kasama siya sa mga umaapila. Na wag nang ituloy yan. Yan. Kumusta po ang mga nasa ospital at yung mga may sakit pero ayaw magpunta sa ospital dahil natatakot na sila po ay magbayad ng ubod ng laki? Meron tayong good news. Sabihin na natin good news to, kumbachero. Ang banner story po ngayon ng Manila Standard, ito po, PhilHealth hikes benefits by 50%. Ayan, yan, maganda. Ay, magandang balita ito. Kabaligtaran to nung may pinapakalat na dahil wala na raw pong budget ang subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. PhilHealth do ito PhilHealth. Iba na to. Hindi ho yan yung kanina na SSS. Baka naalimpungatan kayo, iba na to. Hindi ba naging usapin niyang tinanggal ang subsidy na 74.4 billion para po sa PhilHealth? Ang sabi po ng mga mambabatas doon at isinang-ayunan ng Pangulo. Ang sabi ng mga mambabatas at ang dami niyo palang pera Kaya nga. Hindi niyo naman ginagastos. Correct. Gastusin niyo yan sa mga members ng PhilHealth at pati mga iba pang beneficiaryo. At yung naging desisyon na yan ng mga mambabatas, mga kongresista at mga senador, gaya nga ng binanggit mo, kumpanyero, sinuportahan ng Pangulo sa kanyang may mga vinito ang Pangulo sa budget, sa 2025 budget. Pero yung parting yun, sa kabila ng napakaingay na mga kritiko pagtutol sa ginawang yan, sinuportahan ng Pangulo ng Pangulo. Ito po, kita nyo na, meron kasing mga ito yung mga doomsayers, kumbatseros, sa kagustuhan lang na maitulak ang kanilang kung ano man yung kanilang agenda. Sinasabi, mag-rally tayo dahil mawawala na ang benepisyo natin sa PhilHealth ngayong 2025. Tingnan nyo na ngayon. Pagbukas ng 2025, ang sabi ng PhilHealth, hindi, tataasan namin.
50%. Yan. Dapat siguro maging specific tayo dito Yun daw pong mga binabayaran natin dati, iba-ibang sakit yan Oo. Halimbawa, nagpa-angioplasty ka. Ayan, Angioplasty ka, ang binabayaran. Mahal yan. Ang binabayaran, sinasagot ng dati ng SSSJ kung magkano lang. Oo. Ngayon, aabutin yata ng mga 530,000 Ang sasagutin ng PhilHealth. Ng PhilHealth. Mahal ho yan. Mahal yan. Yung particular na yan, yung angioplasty Yung na yan. angioplasty. Ito magandang... Doon sa mga hindi ho nakakaintindi, kan dyan yung dati, ang alam natin, pag sinabing may problema ka sa puso, bibiyakin ka. Lalagar. Kakatakot. Talagang... Sipin mo, ma-imagine po, may lumalagari sa dibdib mo. Nilalagari ang dibdib mo at bubuksan yan. Hindi na ho, dahil sa makabagong teknolohiya, yung mga bara-bara sa mga main arteries ng puso natin, pinapalobo na lang yan. Pinapalobo na lang. Dinadaan lang ho yan dito sa pulso. Sa pulso, sa braso. Dati sa singit pa nga naalala ko nung 2005, sinanay na angioplasty na sinanay. Sa singit yun. Takot na sinanay. Kaya kailangang i-confine yun. At least 1 to 2 days. Yes. Dumating ho ang panahon na nalaman ng mga doktor na mas madali pala rito. Ba't ba ka sa singit pa? Nasisilipan pa tuloy. Kaya ayaw magpagamot ng mga, lalo ng mga babae. Nasisingitan tuloy sila. Yan, kaya dito na ho dinadaan. At nagagawa na ho yan ngayon ng hindi ka na kailangang i-confine. So outpatient? Outpatient ka. Ha? Outpatient. Kagaling, outpatient? Outpatient. Kagaling naman Pag nasimula ng proseso, halimbawa, mga alas 8 ng umaga, alas 12, pwede ka pauwiin ka na. Ang galing, pero yun nga ay dahil sa teknolohiya, yun nga yung parte ho ng ugat na nagbara. Biro yung mapapanood mo pa yan habang ikaw ikaw yung pasyente. Gising ka ba nun? Gising ka nun. Makikita mo may monitor yan na merong parang naglalakbay dun sa ugat mo. Itinutusok na gano'n, parang may tumutulay-tulay na gano'n. Tinatalunton yung ugat mo at pagdating doon sa puntong nag-collapse na nagsara, pabubukahin yun. May lobo para palolobohin. Yun at iiwanan doon yung scaffoldings. May scaffoldings na ngayon yung nag-collapse na yun. At tsaka aatras na ulit yung pinaka-wire. Ang tawag yata doon sa scaffolding na yun, stent. Stent. So halimbawa, meron kang tatlong malalaking bara sa iyong puso na sabi ng magagaling na mga doktor. Halimbawa, si Dr. Timothy D. Dr. Timothy D. ng Chinese General Hospital. Wag mong biyakin. Hindi na, ba't mo pa tatakutin yan? Ang dami pa nga nadidisgrasya dyan sa biyak-biyak na yan. Doon pa lang sa isip pa lang at nabibiyakin ka ninervyusin ka na ng todo doon. At saka yung pagpapagaling noon. Talaga. Meron nga akong kakilala, biniyak laging nakabukas yung dibdib na ganyan Pinapakita niya yung hiwa niya para ipakitang ito yung aking battle scar. Ang haba po nun, nakakatakot po yun. Pero, at ang bukod po dun sa takot na ikaw mabibiyak o kaya ito, pinaliwanag ni Kumbachero yung non-invasive na procedure, ang higit pong nakakapagpataas ng takot sa mga may sakit, yung pong babayaran. Bayarin. Ito po, kapag kung dati-rati daw po, ayon sa benefit package ng PhilHealth, 30,000 lamang ang sinasagot ng PhilHealth sa angioplasty procedure, ngayon aabot na sa 530,000 ang benefit package. O di, ang laking bagay nun, Kumbachero. Kaya yung mga hirap na hirap dyan, humihingal kayo, lumakad lang kayo ng konti, magpa-angiogram na kayo. Magpa-check kayo sa inyong cardiologist.
Tapos i-endorso kayo sa Cirujano. Oo, yan. Oo, at meron na pong malaking tulong ang PhilHealth diyan. Ito yung kidney. Lalo na ngayon, itong katatapos na kainan at ngayong holiday. Totoo. Palagay ko maraming mga naka-schedule diyan. Lalo na kung hindi pa inabot ng stroke. Yun yung mga na-stroke, epekto na yun. Kumbaga, hindi ka agad na check na mga problema na sa katawan natin, pero yung mga regular na nagpapa-check up, yun ang kailangan ng regular na nagpapa-check up. Talaga yun. Hindi ka naaabutin do sa stroke o sa heart attack. Yun, ito, magagandang balita ito, kumbachero, dahil sa pati yata yung mga oral healthcare, emergency healthcare. Ayan. Mga mga outpatient na itong pinag-uusapan na to. Yung kidney transplant package, dati raw po 600,000 lang ang sinasagot ng PhilHealth dyan. Ngayon aabutin na ng hanggang 2 million pesos. Ayan. Pinaka-importante dyan, kumbachero, sa tinitingnan ko, yung mga outpatient, tsaka yung bang mga bayarin para sa health prevention. Hindi nakaratay ka na, obligadong naka-confine ka. Saka mo malang pakikinabangan ng PhilHealth mo. Yun ang importante. Pinakamainam yung nagagamit mo yung PhilHealth mo para hindi ka maratay. Yun. Di ba? Mas makakatipid ng gobyerno ang PhilHealth doon. Kapag ka yung sakit, inunahan mo na. Talaga. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Binabati pala natin ng happy birthday ang isang tumutugon sa pangalang Parcon. Ngayon! Aba, tinan mo nga birthday pala ni si Rene Parcon ngayon. Sabi niya, sir, yung mga TNT, batiin mo din. Yung mga TNT dyan sa Amerika, lalo na yung mga TNT sa Amerika. Yung mga TNT, kumusta na ba kayo dyan? Sabi ni Congressman soon to be Senator Erwin Tulfo, kaya daw po siya inabot ng ganitong malaking problema na gumamit siya ng ibang pangalan na siya ay mahigit 30 taon na mayroong US passport sapagkat siya daw po ay TNT. Yun po yung kanyang paliwanag dahil lumilitaw na ngayon yung sa bagay, pinag-usapan na natin yan. Dati, wala lang pumansin eh. Baka sabi siguro ng mga makatulfo nun wala yan, kahit sino pa siya, boboto namin yan. Ngayon medyo lumalaki yung usapin. Sapagkat lumilitaw na ang ito po palang si Congressman Erwin Tulfo sinulatan pa ng US government. At ang sabi ng US government sa kanya yung itong passport mo ay fraudulently and illegally obtained. Or acquired, kumbachero. So, so parang pinagsabihan siya ng US government na sa madaling salita, niloko mo kami sa loob ng 3 dekada. Mario, parang ganun. So hindi na makakabiyahe pa US si Congressman hindi ko alam kasi kumbachero, alam mo kapag may US visa ka, ang pamilya mo pwede nang maging kano. Di ba? Yung mga anak mo pwede na ring maging kana kung babae. Tapos pag bibiyahe ka halimbawa sa Europa, bibiyahe ka sa Japan, hindi mo kailangan ng visa diyan dahil ikaw ay may US passport. Yun yung mga benepisyo nun. At marami pang iba. So ang tanong namin sa mga TNT na nakikinig sa amin ngayon, meron ka rin bang US passport? Kapag TNT, ang alam natin kumbachero, walang US passport yun. TNT ka nga. Kaya nga nagtatago yun. Ano ba ibig sabihin ng TNT? Tago ng tago. Kaya nga nagtatago yun. Wala nga US passport yun. Pero si Senator Tulfo natin, si Senator, soon to be Senator Erwin Tulfo natin, ay hindi po siya tago ng tago. In fact, nung August 2021, just 2 months bago po yung filing ng COC nung para sa 2022 elections, nag-renew pa po siya ng kanyang US passport. Paano natin nalaman? Sinabi niya. Siya mismo nagsabi naman. Siya mismo nagsabi. Siya mismo nag-report sa commission. Siya nag-confirm. So, ulitin lang natin yung mga kababayan nating TNT sa Amerika.
pagka may US passport na kayo, wag na kayong magtago. Hindi na. Dahil pag may hindi US na TNT passport na yun. kayo, hindi na kayo TNT. Kapag nagka-passport na kayo, baka siguro sa sobrang tagal na naging TNT, na itatak na niya sa sarili niya, TNT. Tago. Kahit may US passport na. Pag may US passport na, hindi na. Kanu ka na nun. Kanu ka na nun. Ano yun? Green card, pwede ka nang maging green card holder nun. Oo, kapag ikaw ay naging permanent resident, green card holder ka na, at eventually maging US passport holder ka na. Ayun, Hindi ka na TNT, hindi ka na Pilipino. Maliban na lang kung kukuha ka ng dual citizenship. Ayun, yun ang sinasabi natin. Magandang umaga po sa mga TNT. Ang mga kumpansyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, number 1 kasi ako sa survey, kaya nyo ako pinupune. Hindi, Congressman, Senator, nung pa po namin dinidiscuss yan, wala lang sigurong gustong makinig sa amin. Dahil sinasabi ng iba, hindi, wala yan, naninira lang yan. Ganun naman talaga yung, wala. May mga ganun kasing tao Achi, Ahya, Lakyam, Biap, Sihun, 6:24 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Saan ba meron sa inyo sa... Ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. ACS Balita. Araw po ngayon ng Martes, 7 na ng Enero 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, PhilHealth itinaas sa 50% ang benepisyo sa mga miyembro nito ngayong taon. Pangulong Bongbong Marcos pinasalamatan ang gobyerno ng UAE sa pagbibigay ng pardon sa mahigit sa 200 Pinoy. SSS sinita ng COA sa mahigit 90 billion pesos na hindi nakukolekt ng kontribusyon mula sa mga delinquent employers noong 2023.
Department of Agriculture planong magpatupad ng maximum suggested retail price sa imported na bigas. Tradisyonal na pahalik sa Nazareno, nagsimula na. At tricycle driver nag-viral. Merong viral video habang kinakaladkad ang isang pusa. Nako. Sa Pangasinan, inisyuhan ng LTO ng Shokos Order. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, sa atin munang ACS Good News. Sa mga miyembro po ng PhilHealth ay inanunsyo po ng PhilHealth na tataas ng 50% ang halos lahat ng benefit package nito ngayong taon sa kabila ng kontrobersyal na desisyon na bawasan ng government subsidy para sa PhilHealth ngayong 2025. Sinabi ni Dr. Israel Francis Pargas, Health Finance Senior Vice President ng PhilHealth, ang pagtaas ay sumasaklaw daw po sa 9,000 case rate package para sa mga miyembro nito. Kabilang dito ang kidney transplant package na dati ay nasa 600,000 lamang, ngunit ngayon 2025 ay aabot na sa 800,000 hanggang 2 milyon. Para naman sa may sakit sa puso, sinabi ni Dr. Pargas na ang angioplasty procedure ay aabot na ngayon ng 530,000 ang benefit package mula sa dating 30,000 piso lamang. Ang isa pang magandang balita ayon kay Pargas, meron na ring package ang PhilHealth sa primary healthcare tulad ng dental health para sa oral prophylaxis o yung mga nagpapalinis ng ipin dyan. Oral exam at paglalagay ng fluoride, pampaputi ng ipin. Kasama na yon? Kasama na rin yan. Pati na ang emergency tooth extraction o bunot ng ipin sa 15 laboratory. Ano kayang laboratory? Baka pwede lahat na. Lahat na. Kasama ang 21 gamot na makukuha ng libre. Magbibigay din daw po ng coverage ang PhilHealth para sa mga serbisyong pang-emergency na outpatient na hindi dating kasama sa mga umiiral na pakete ng benepisyo. Napakaganda nun. Dapat talaga yung emergency na yung outpatient. Hindi ka naman pupunta ng ospital, parang umi-standby ka lang dun eh. Kaya nga. Pag may masakit sa'yo, saka pupunta ka. Ayos. Thank you. Saka dapat yan talaga ilabas yung listahan na yan ng mga dagdag na mga benepisyo na yan. Very good, very good. Alas 6:31 ang ating oras. Masantos siya kabwasan at sa kayo namin nagbangon kila. Ito pa, masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na may 220 Pilipinong nakakulong sa United Arab Emirates dahil sa iba't ibang kaso ang binigyan ng pardon at nakatakda ng umuwi ng Pilipinas. Isinabay ang pagbibigay ng pardon sa mahigit sa 200 Pinoy. Isinabay ang pagpardon sa 200 Pinoy sa 53rd National Day ng UAE noong December 2 bilang pagkilala sa pagkakaibigan ng Pilipinas at ng UAE. Lubos naman ang pasasalamat ng Pangulo sa UAE government sa pagbibigay ng pardon na inaasahang makakabalik na ng bansa itong 220 Pinoys na ito sa mga susunod na araw. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:32 ng umaga, halos sa 70 bilyong pisong kontribusyon ng mga employer ang hindi pa nakukolekta ng SSS mula sa mga employer. Ito po ang lumabas sa ulat ng COA sa gitna ng 15% na dagdag kontribusyon ng SSS ngayong taon. Ayon sa COA, may direktang epekto ito sa stability
at performance ng SSS. Base sa record, mahigit 420,000 ang delinquent employers at halos 71,000 ang inactive nasa ilalim ng temporary suspension o may closed at dormant accounts na katumbas ng mahigit 25 bilyong pisong collectibles. Lumakas naman ang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang 15% pagtaas sa kontribusyon ng SSS simula ngayon. Umapila ang mga civil society groups at mambabatas na suspindihin ang contribution rate hike na 10% ay papasanin ng mga employer at 5% ay sagot ng mga empleyado. Yun, ba't di magana to? Hindi, magana. Kausapin natin, kumbachero, ang dating Pangulo ng Social Security System, si Mr. President Rolando Makasait. Sir Rolando Makasait, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Ka Jerry. Good morning. Good morning, sir. Ngayon, Ka Jerry. Good morning po. Good morning. Opo, ano po pangalan nung kanyo, nung party list group na kayo po ang nominee? Number 45, SSS, GSIS, Pensionado Party List, Captain. Ayun, SSS, GSIS, Pensionado. Pensionado Party List. Party list, opo. Tingnan mo nga naman, nung kayo po ay nagbitiw sa SSS bilang Pangulo, ay saktong-sakto. Ngayon ay pinag-uusapan naman, ito pong pagtaas sa babayaran o yung pong contribution ng mga members. Una-una, paano po ba narating? Total naman hindi pa naman kayo gano'ng katagal nawawala sa SS. Paano po ba narating yung desisyon na itaas po yung contribution rate? Ganito, Katunying. Number one, nag-issue na ako ng appeal to the President to suspend the increase. This increase was passed po in a law done during 2019 po ito. Hindi pa po ako presidente noon. So, ngayon po, nag-issue ako ng statement kasi po, napakataas lang, napakalaki ng increase na ito, no? So, pwede ko po i-compute sa inyo kung magkano talaga para lalo maintindihan ng babayan po. Sige po. Sige po. Go ahead, Mr. President. Dati mga self-employed lang, yung mga voluntarily nagko-contribute po, ang binabayaran nila dati, 570 pesos. 570 a month. Minimum po yon. Ngayon po, magiging 750 po yan. Ang increase po is roughly 180 pesos po ang monthly contribution increase sa mga ordinary worker. Ang totoo, yung 570, nahihirapan na sila magbayad. Paano yung 750? If they cannot pay the 750, hindi pwede mabayad below 750. Ang mga empleyado naman po dati ang binabayaran pagka minimum yung ang sweldo nyo mga 35,000 and below. Dati po ang binabayaran ninyo po is only about 2,000 mga 2,000 po. Ngayon po magiging 2,850. Ngayon po magiging ang employer po ito magiging 3,500. So, dagdag na mga employer po is 650 per empleyado. Per empleyado. Naku, madugo yun. Medyo mabigat. Mabigat yun. Per empleyado, 6,500 ang dagdag. Now, ang mga employee naman, ito yung empleyado. Okay? Dati po, binabayaran nila is 1,300 lang po. Ngayon, yun sa 15%. 1,750. So, 450. Mawawala sa sweldo nila. 400 pesos isang buwan. Napakalaki po dito. Laki nga pala, Kaya po ako ay nag-aapila. Pwede naman ito isuspend. Ako naman nag-aapila dahil dating presidente ako, naintindihan ko to. Ang sa akin lang, hindi lang ako nag-aapila, suspend. Nagbibigay din ako ng solusyon. Diba? Teka muna po, bago lang po natin ituloy, So, ang sinasabi nyo, hindi po ito isang administrative order lang, hindi lang desisyon ng SSS board o ng commission, kundi ito pala'y batas na ginawa noong 2019.
2019. So ginawa pala ito ng Kongreso noon na inaprubahan ng kung naging batas, pinirmahan ng dating Pangulong Duterte, ganon. Opo. Yun pala. So ngayon, ang paraan lang po nito para masuspinde, paano? Batas pala yan. Batas pala yan. Hindi ba kailangan ng amendment yan? Hindi po ako abogado. That's why I don't know how to attack that problem. I have consulted a lawyer. No, but I don't know if you delay it po. There are a lot of laws na walang budget. Hindi naman nagagawa kahit kasi walang budget. So parang ito pwede naman sabihin na wag na lang mo nang i-deduct. Sa tingin ko po pwede. But utos lang si President Marcos. So sa tingin nyo, isang utos ng Pangulo sa inyong palagay ay pwede nang wag munang ibawas ng SSS sa mga employer at empleyado. Sana po kasi masyadong malaki, ano? Pero hindi ako naniniwala na dapat completely suspend. Lalo na kasi po ito, this will help the viability of the social security system. The truth is, when I became president po, the income of SSS grew from 50 billion to 80 billion. By the time I left October, this year, ang estimate ko po sa income is about 110 to 120 billion pesos. Hindi pa naman kailangan sobra naman na ang income. Tama nga ho ito, binabalita nga ho namin kanina na 2023 ilan daw? 80 billion ang kinita. Tapos itong last year lang ay nasa 100 billion. Mahigit 100 billion. Kaya nga ho so kakailanganin pa ba yung ganitong increase kung kumikita naman ng ganyang kalaki ang SSS? Kakailanganin ho, pero may solusyon po ako. Halimbawa po, sige po. Yung mga earning 35,000 and below, pabayaan na lang ho yung 5.7. Pabayaan na lang ho yung wag daw tasan. I want them also to, para lang ho, kasi mawawala sa kanila 400 pesos sa sweldo nila. Diba? Pero yung mga tumatanggap ng 35,000, baka pwede. Diba? Pero yun hong mga voluntary nagbabayad. Mga farmers, fishermen, diba? Yung mga farmers na yan, mga fishermen na yan po, they're paying only 570. Hindi na nila kaya. Hindi na kaya. Get to pa to 750. That's additional 180 pesos. Yan ang totoo talaga. Hindi nila kaya yung 570. Gagawin mo 750 pesos a month yan. Talagang lalong hindi magbabayad mga yan. Kawawa naman ho. So ang sinasabi ho ninyo, may magagawa para suspindihin muna. Wag munang ipatupad. Pero eventually, kailangan ding ipatupad itong rate hike na to. Yung 35,000 and up ang sweldo. Pero yun hong mababa, 35,000 and below, wag na hong iakyat. Wag na ako, hindi ko na muna iakyat po. Sa kampo ba, sa mga sa record ng SSS, at matagal din naman kayo dyan, ilang percent ng mga members ng SSS ang sweldo 35,000 and below? I wouldn't recall the exact number, but siguro I would estimate more than 60%. More than 60%. Okay. Marami talaga yan. So malaki makikinabang, sa madaling salita. Malaking bilang ng mga kababayan natin ang makikinabang if 60% o humigit kumulang ng mga members ay hindi muna tataasan, di ba? Yes, I think it's higher because if you the statistics, 90% or 95% of businesses in the Philippines are SMEs. So SMEs don't pay big salaries. So bagay. So halimbawa po mga what do you call this, call center, maximum ang sweldo naman yan sa tingin ko 30,000-35,000, di ba? Yung mga ordinary agents, diba? Wanna use the word ordinary, pero mga agents, diba? So, hindi na mo yung 400, malaking bagay po yun, Jerry. Sa mga ganun lang ng kita. Pero ulitin po namin yung tanong, hindi ho ba kailangan ng amendment sa batas dito, maski dito sa solusyon ninyo? I think we have to amend the law, but I am not, well, not yet. I'm using the word yet, the congressman, no? But
if I were there, I will amend it po. Medyo naintindihan ko talaga po how it works, both SSS and CSIS. Kaya makakatulong po talaga ako sa Kongreso dati to craft these laws properly po. So ang pwedeng gawin, suspension muna, i-suspend muna ang implementation, and then pag kayo'y nasa Kongreso na bilang party list representative. Parang pinagplanuhan yung dalawa ito. Tsaka na ninyo. Pinagplanuhan yan. Kung medyo naintindihan nila masyado. Alam niyo ba po, ang income sa SSS dito is so huge. It is, the increase po is almost for employers po, yung mga kompanya, it's about 1,000 pesos a month ang increase. Per employee. 18 million SSS members nagbabayad. 18 billion a month po ang kikitain ng SSS dito, which it doesn't need at the moment. Diba? May naman dahan-dahan ang pagkakit yan. Yung pong... You don't know the magnitude po. Okay, let's assume po na 20 million are paying. Diba? So, 20 million times 1,000 is 20 billion pesos a month. Sobrang laki ho ng sa SSS, which SSS can gradually po increase this. It doesn't have to be with one blow. Nung bang kayo ay nandidiyan sa SSS, napag-usapan niyo yan na baka pwede namang by hulugan? Masyadong napag-usapan. Kasi po, during my time, ang naka-focus talaga po ako sa kasi po dati ang SSS 1 million members lang a year. Ang bago. Ang ginawa ko mahigit 3 million. Sa tingin ko 3.5 million this year new members. So, yun ang focus ko. Gusto ko akyatin yung number of members para hopefully over time, as the economy improves, lalaki rin ho ang fund life ng SSS. Diba? Yun po ang nakafocus ako dito. Meron akong mga kakilala, Sir Rolly, na ang ginagawa po nila ay naghuhulog ng malaki sa SSS. Pwede pala yun? Yung mas parang ginawa nila... Suggest ko sa inyo yan. Kasi may investment pang part eh. Pension booster. Ayun, kumbaga, kasi pera do sa mga nakikinig sa atin, ang kaibahan nitong PhilHealth saka SSS, dito sa SSS, naghuhulog ka, pera mo 'yon. Nag-iipon ka ng pera. Nag-iipon ka ng pera mo. Sa PhilHealth, naghuhulog ka. Pagka nagkasakit ka, may mabubunot ka kahit pa paano. At kung hindi ka naman nagkakasakit, yung ibang magkakasakit, ang pinaka sinasubsidize mo. Yun ang tinutulungan mo. Pero ito, ako nga kung may pera ako, maghuhulog ka ng malaki sa SSS Kung papayagan lang, di ba? Tama po yun. Ang katulad yung Jerry, I'll let me define it. Government, for this po, I have to say that government, our lawmakers did a great job. Pagka-housing, pag-ibig. Diba? Pagka-health, PhilHealth. Pagka-kalusugan. Pagka-pension, saka insurance, SSS. So, maganda ho ito. Yan ho ang hatian ng trabaho nila. Anyway, sana. Pero pag retire na, tsaka makukuha ho yung, tsaka mo pakikinabangan, yung inihulog mo. Hindi po. Hindi po. Halimbawa po, magkakaanak yung asawa niya or babae, pagkaka-baby, kahit 3 years lang ko kayo nagbayad, meron na po kayong 40,000 binabayaran ng SSS sa inyo. Ayun. 60 pagka-cesarean. Marami rin ang gano'n. Marami. Saka yung mga health, yung sickness notification, di ba? Nagpapile tayo ng... Ako gamit ko SSS nung araw pa. Naalala ko po, Sir Rolly, nung pumanawang aking ama, di kawawang-kawawa kami ang SSS ay merong burial benefits yan Oo nga pala. Ako nag-ayos nun Single payment lang po yun. One payment, tandaan niya, 570 pesos. Meron na kayong 12,000. Totoo yun. Tapos makakapag-loan ka. Di ba? Merong salary loan. Makakapag-loan ka at sana magbayad. Marami kasi po hindi nagbayad. Sinasabi ko, hindi dapat ka doon. Kasi pagtanda ninyo, nabawasan ng SSS yan. Tama po yun. Wala kayo ng pensyon. So at any rate, so to summarize it, ang gusto ninyo, isuspend po ito at ang pagkakaintindi nyo ay pwede itong gawin ng Pangulo
even in the absence of a congressional action kahit na ang sorry, I did say that. I said I have not a lawyer. I don't know if the president can do that, but I think it can, or even perhaps an initial resolution from the House of Representatives suspending. I don't know if it can be done. There must be a way to do it legally. Dahil batas nga. Batas nga ito. Dahil batas siya. You see, there are a lot of laws na walang budget, hindi rin naman na-implemented, di ba? So, baka pwede ito. Something like that. I don't know. Pwede naman, may konting solusyon naman akong sinuggest. Yes, sir. Okay, maraming salamat po, Sir Rolando Makasait. Magandang umaga po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa ACS Balita. Engineer Tony Nanggels, 12 minutes bago ang alas 7. This time check is maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachera? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita sa ACS Balita, inamin po ni ACT-CIS Representative at Senatorial Candidate Erwin Tulfo na dati siyang naging TNT o isang undocumented immigrant sa Amerika. Kasunod ito ng mga lumulutang na aligasyon, hindi po ito aligasyon siya po umamin ito na pineki niya ang kanyang identity upang makakuha ng US passport. Nagugat ang issue sa kumalat na dokumentong nagmula sa US Embassy na bumabawi sa US passport ni Tulfo dahil sa pamimigay nito ng birth certificate. Nakasaad sa dokumento na gumamit ang mambabatas ng pangalang Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii noong 1965 kahit sa Tacloban, Leyte siya isinilang noong 1963. Hindi direktang nagbigay ng tugon si Tulfo sa isyong pamimeke ng citizenship, pero sinabi niyang wala naman siyang niloko at nagawa niya lamang maging TNT upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yun kinahihiyain, pero hindi ko po pinangangalandakan. Wala po akong niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US. Okay. Yun naman pala. Yun. At nag-serve siya sa US military. Mula 1992 hanggang 1996. Yun yung ayon sa katanungan ng mga members ng Commission on Appointments. Noon. Siguro nung umpisang dating TNT. Kasi kapag nagtrabaho ka sa isang bansa at humigit ka sa allowable stay. 'Di ba karaniwan diyan isang buwan lang. May pwedeng ma-extend ka. Pero yung mag-stay ka ron ng isang taon at magtatrabaho ka, TNT ka na nga noon. TNT ka. Pero pag tumagal ka pa ng matagal na at nakadiskarte ka. Nakakuha ka ng ibang identity. Hindi ka na TNT noon. Hindi na, Amerikano ka na noon. Kaya nga nung nire-renounce niya yung kanyang US citizenship, parang ang sabi ng US government, you have nothing to renounce. Dahil nga peki nga yung fraudulently acquired
yung kanyang US passport. Ayun. Ano kaya gagawin ng US government dito? Ayun, yun na nga. Ano kaya gagawin? Ganun na lang ba yun? Ang pangyayari siguro diyan kapag mag-a-apply siya uli ng US visa. Ng visa, hindi na siya mabibigyan. Tanungin nga natin yan sa mga kaibigan nating Kano. Ayan. Hindi lang sa mga Kano, Sino? pati sa mga Kana. Mga Kana. Itanong na rin natin. Samantala, planong magtakda ng maximum suggested retail price sa imported na bigas ang Department of Agriculture. Ito raw po ay para maiwasan ng profiteering o pananamantala sa presyo nito. Para kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., wala nang dapat na ibinebentang 60 pesos kada kilo ng bigas sa pamilihan at para sa kanya ay maituturing na profiteering ang nasabing presyo. Kaugnay nito, nilinaw ng kalihim na hindi ito price cap at lalo nilang ipatupad ang MSRP bago matapos ang Enero. Dahil dito makikipagpulong ang Department of Agriculture sa rice importers and retailers at iba pang ahensya ng gobyerno para sa nasabing plano. Kabilang sa mga tatalakayin ay kung magkano, saan at ay patutupad at anong magiging pananagutan ng mga lalabag dito. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Let's move and get it on. Hoy, kumusta na mga taga Maynila? Kumusta na mga basura nyo sa Maynila? Ay, sana naman nahakot na. Ay, may update tayo dyan maya-maya ng konti, kumbachero. Hindi lang pala sa Maynila, pati sa ibang mga lugar sa Metro Manila, ay katakot-takot ang mga naging basura nito pong holidays. Alam naman natin, hindi lang talaga Maynila. Hindi ba kumbachero na pag napapansin natin, ito wag na magtatampo yung mga basurero. Kapag bago mag-Pasko, nasisipag niyan. Salit-salit pa yan. Hindi lang isang sobre ang darating sa bahay mo. Iba-ibang sobre yan. Kasi hindi ba nagbigay na ako? At pag hindi ka lumalabas, kakatukin ka talaga. Hindi ba nagbigay na ako? Hindi, iba po kami. At hindi lang yun. Kakatukin. Baka po yung basura ninyo. At hindi ganun po yun. Tapos, nung pong makapasko, yung iba kasi nung nakaipon, nag-uwian ng probinsya, yung mga nag-aakot ng basura. Sumasakit din ang ulo ng mga kontraktor, yung mga service providers, kumbachero, dahil kulang talaga sila ng tao. Ayan, oo. Kaya doon po sa mga taga Maynila, hindi po kayo nag-iisa. Hindi po kayo. Maliban na lang, kumbachero, kung ang gagawin natin ay yung ginawa dati ni noon ay Mayor Sherwin Gatchalian ng Valenzuela, na sila na nagsibili ng mga truck ng basura. By administration. Administration. At ang laki pala ng matitipid doon kapag gano'n ang ginawa mo. Nagkwenta nga itong si Kuya Arnold na Arnold News na nakikinig sa atin lagi. Yun daw kinuwenta natin na kung 5 taon ay merong kontrata sa basura na 3.5 billion. Katakot-takot na truck. Lahat daw ng kanto ng Maynila may truck na ng basura. Talaga. At saka doon sa problema sa yung pagkuha ng empleyado. May pamamaraan. May pamamaraan. Yun ang pwede mong ikontrata. Yun. Yung i-outsource mo. I-outsource mo yung di ba? Totoo kumbachero. So, pag-isipan nyo yung mga LGU na nakikinig sa atin, kung ganun kalaki ang ginagasta, daan-daang milyon. Alam naman ninyo, may pera sa basura. Kaya nga ang usapan dyan kung sino po yung mayor
kung sino yung kausap nung kontraktor ng basura, nagkakamal din ng ginto sa basura. Pag ginawa daw kasing by administration ang basura, kumbatsero, mawawala ang pera sa basura. Binabati pala natin si Boss Big Time Bernard Peralta at Ate Dang. Thank you. Marami kayong pinasaya kagabi. Napakasaya niyan. Ng usapan na yan. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, January 7, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Kanban checkpoints, ikinakasa ng COMELEC ngayong weekend. Itinaas na benefit package ng PhilHealth epektibo na ngayong taon. Presyo ng diesel, may 1.40 kada litrong taas presyo. Nako po. Gasolina at kerosene, tumaas din ng mahigit piso. Kotse nagliyab sa EDSA Ortigas Flyover, driver sugatan. Higit 72 bilyong halaga ng shabu. Totoo ba ito? 72 billion, mother? 72 billion na halaga ng shabu. Bumulaga sa inabando ng bagahe sa NAIA. Totoo ba? Are you sure? Laki niyan. Ha? Milyon. Kinabahan ako doon. Baka naman buong NAIA puro shabu na ngayon. Kung 72 billion. 72 million. Yun. At mga pelikulang kalahok sa MMFF extended ang showing hanggang January 14. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Narito na sila. Pahabulin mo na yung iba. Huling pasada na ito, Yuel. Unahin natin si RH29 Boy Gonzales. Mga tambak na basura sa ilang lugar sa Maynila. Hinahakot na. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, hinahakot na ng Metro Waste sa Solid Waste Management Incorporated ang tambak na basura sa pader ng Chinese Bakery sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Pinapala ng mga palero ang basura ng mano-mano saka inilalagay sa isang malaking dump truck ng basura ng Metro Waste. Samantala, maaga namang nakapagakot ang basura dito naman sa Barrio Obrero sa kaaba naman ng Arpapa Street mula sa Limay Street. Ayon kay Barangay Chairman Aladin Cuevas,
maagang dumating bago mag-alas 4 ng madaling araw, at sinabi nito na maging ang mga kalsada sa P.O. Campo sa Eprohas ay dadaanan na rin ng mga truck ng basura para mahakot ang mga basura sa mga iskinita ng mga residente. Naging maayos na rin yung mga basurang tinambak naman dito sa kahabaan ng Aurora Boulevard dahil maaga ring nahakot ng mga palero. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bang truck ng basura ng Lionel saka nung itong bagong kontraktor magkapareho na parang basura na rin yung truck. Bulok na oh. O sa pintura lang. Mahiti. Hindi, para luma ito yung dump truck nila, yung truck ng basura lang. Para tuloy naalala ko yung isang nagbenta ng may dalawang nagbenta ng truck nung araw. Sabi raw bago yung truck. Bago yung truck. Nung inspeksyonin, sabi nung nag-inspeksyon, bago nga daw po yung gulong nung truck. Pero ito, sa itsura, boy, mukhang marami ng karanasan. Marami ng karanasan yung truck na yan. Ang tawag dyan, Jerry Anthony, marami ng kinita yung truck na yan. At yung truck kasi ng Lionel ay kulay asul. Kulay asul na may halong puti. At karamihan, may mga compactor na dumataas sa mga skinita, kaya mabilis yung kanila paghakot. Pero itong mga truck ng Metroways dahil mukhang hindi naman na iilan lamang kasi nakikita ng mga residente yung truck ng Metroways. Pero ngayon itong truck ng Metroways na nagakot sa kahaba na rin sa labi niya sa Chinese Cemetery, malaki-laki kaya mahaba-haba at hanggang doon, sabi nila ng mga palero, hanggang doon sa boundary ng Caloocan at Maynila ay hakotin nila yung malapit sa estero sa may Paho, yung sa may tulay dyan, yun hanggang doon yung kanilang hakutin. Dahil yung pati kasi yung Caloocan, sakop na ng Caloocan, yung kahabaan ng Rizal Avenue ay marami ring mga basura. Ayos. Balik sa iyo, Anthony at Jerry. Maraming salamat sa iyo, RH29 Boy Gonzales. Metro Manila ngayon. Alala kong Bachero, pag nakakita ka kasi ng eto na naman ako yung mga naghahakot ng basura, halimbawa sa Singapore, aabutin ka na naman ng pagkainggit. Ako inggitero na talaga ako simula ngayon nakakainggit, yung bang nakita mo yung paraan ng paghahakot natin ng basura, tinambak yung basura, dumaan yung truck ng basura, tapos andun yung bulok na truck ng basura, yung mga taong yung mga basurero na yung palero tawag ni Boy Gonzales, ganun din ang mga itsura nung araw pa na wala pagpunta mo sa ibang lugar, alam mo, Singapore, mga naka-costume pa yung mga talagang pag-alis nung truck ng basura, may sumusunod na nagbobomba, naglilinis dun sa... pero kadalasan, yung hinahakot ng basura, nandun sa mga malalaking yung plastic container na may na forklift ba yun, kumbachero? Binubuhat. May inggit ka kasi 2025 na ngayon dapat. Tsaka sa laki ng budget sa basura. Laki ng budget sa basura. Dapat siguro high-tech na yung paggamit. Pati yung truck. Sa truck pa lang, kumbachero. Isipin mo, yung truck ng basura na yan, halimbawa, ang mga hinakot yan, mga nabubulok. Tapos, lahat ng dadaanan yan, kumakatas yan. Pasensya na sa kumakain, Lahat ng dadaanan yan. Tumatagas, kumakatas yan, dadaanan nyo. Kung lalangawin niya, susundan na lang. Talaga. Hindi na tayo, kailan ba tayo aabot sa punto? Parang wala tayong pondo sa basura. Parang ganun. Pero sabi nung ang katwiran naman ng mga kontraktor ng basura, hindi raw sila makabili ng mga makabagong gagamitan. Bakit? Dahil sa laki raw nung kay Mayor. Ha? Yan ang isang katotohanan hindi na kailangan ibunyag. At parang ganun ang nangyari, mamimili lang naman yung mayor Hindi po sa Maynila lang ito, sa lahat. Sa lahat.
mamimili ka, saan ba mas makabubuti sa bayan mo? No. Yung may kontraktor ng basura o bibili ka na lang ng sarili mo, meron ka namang yard doon na pinaka-motor pool ng lahat ng mga truck, makapagdadagdag ka pa ng trabaho sa mga mamamayan mo. Yun. Hindi ba, pag inisip mo, kaya lang, ayaw nyo yata talagang masolve yung problema. Samantala, meron daw aksidente dyan sa Caloocan, SUV at bus. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Jerry, kapag nagkasakyan itong isang bus na biyay nga Monumentos sa Tabarya, Bulacan at isang Fortuner na may plakang NCR 4746 ay dito sa driver ng bus. Panayad yung kanyang takbo dito sa kaban ng Serrano Avenue. Sa kanto ng 7 Avenue ng patuloy nga tinatak ng gray na Fortuner ang kaban ng 7th Avenue. Yupi itong tagiliran na harapan nitong bus habang warak naman ang harapan ng Fortuner. Sakay ng mga kabataan na galing pa sa isang kasiyahan ang lula nitong Fortuner habang kalalabas lang itong bus na bibiyahe sana ng Santa Maria, Bulacan. Ayaw, walang gustong umami sa pagkakamali. Pero sabi nitong driver na bus, mukhang nakainom itong mga sakay ng naturang Fortuner. Dinala na sa Traffic Bureau sa impounding area itong dalawa dahil kanina bahagyanan mandutulot na mabigat ng daloy ng trapiko patungo ng EDSA. RS1 to 3, Edwin Duque nagulat sa Disarray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Anthony Tamberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ay, may mga permit to quarry dyan, ha? Permit to carry, may mga L-top, nako. Mawawala ng saysayan na kapag hindi kayo nakakuha ng exemption simula daw po sa January 12. January 12. Sa pero dito sa Maynila election period. Pero sa Maynila mas maaga dahil din sa traslasyon. At sabi, tinatanong ni Kasoji Jimenez, baka daw tinatanong schedule, kailan daw ba yung traslasyon dahil meron silang check-up, medical check-up. 9, di ba? 9 yan. Kabirthday ni dating DOTR Secretary Art Tugadi yan eh. Oo. So 9 yan ay sa Huwebes. Sa Huwebes, Kasoji. Ayusin mo na yung schedule mo sa check-up. Ayusin na. Okay. Oras mo natin, 7:22 ng umaga. This time check is brought to you by mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Magpapatupad po ng nationwide gun ban ng PNP simula sa January 12, kasabay ng pagsisimula ng election period para sa 2025 midterm election. Ay nilabas na resolusyon ng COMELEC, tanging mga lehitimong miyembro ng pulisya, militar at iba pang law enforcement agencies at nasa official duty ang pwedeng magdala ng baril simula sa Enero 12. Kailangan kumuha ng Certificate of Authority mula sa COMELEC Committee on Ban on Firearms and Security Concerns ang mga hindi kasama sa exemptions para mabigyan ng permiso. Samantala, magsasagawa naman ang pambansang pulisya ng checkpoint operation sa mga estratehikong lugar sa bansa ngayong weekend upang siguraduhin ang mahigpit na implementasyon ng gun ban. Nagliyab ang isang kotse habang binabaybay ang bahagi ng EDSA Ortigas flyover sa Quezon City. Batay sa report, pauwi na sana ang driver nang mapansin niya na sumesenyas ang mga kasabay niyang motorista. Tinignan niya, tinuturo at dito niya nakita na may tumutulong langis mula sa kanyang sasakyan. Hindi rin nagtagal ay unti-unti nang nagliyab ang likuran ng kotse dahilan para mapatalon na lamang siya palabas. Dumating naman agad ang mga bumbero para upulahin ang apoy pero nagdulot pa rin ito ng matinding traffic na umabot pa hanggang EDSA Shaw Boulevard. Nakaligtas ang driver pero nagtamo ito ng sugat sa paa dahil sa insidente.
Isang bagahe ang iniwan ng isang pasahero sa NAIA na naglalaman ng halos 11 kilo ng shabu na nagkakahalaga umano ng mahigit 72 milyong piso. Ayon kay Customs NAIA Assistant Deputy Collector Mark Almase, ang bagahe ay itinago sa isang imbakan mula nang matagpuan nitong inabandona sa baggage carousel ng NAIA noong September 2024. Sinabi ni Almase na anumang bagahe na hindi na-claim sa loob ng 6 na buwan o higit pa ay sinusuri para sa kapakinabangan ng gobyerno. Sa pag-inspeksyon sa bagahe, dito natuklasan ng PIDEA NCR ang halos 11 kilo ng shabu. Ang bagahe ay nakapangalan sa isang Michelle Sapton, isang Belgian na dumating sa bansa noong nakaraang taon, lula ng Qatar Airways mula South Africa na may layover sa Doha, Qatar. Nakipag-ugnayan na ang Customs sa Bureau of Immigration upang malaman kung nasa bansa pa ang Belgian na may bitbit na shabu. Naglabas na ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa may-ari ng tricycle sa nag-viral na video online kung saan makikita ang isang pusa na nakatali sa tricycle habang umaandar ito. Ito po ay nangyari dyan sa Pangasinan. Ayun nga pala, oh. Pambira. Mario Sep, ano? Ang bilis eh. Napapanood nyo ho ba ito? Ang bilis ng takbo. Tumatakbo yung tricycle, binilisan pa. Tumatakbong pilit yung pusa para siyempre, hindi siya makaladkad. Pambira. Mario Sep, ano? Ayan, no? Nakuna ng video ng isang sinusundan yung sumusunod sa kanya. Kawawang pusa, ano? Sinabi po ni LTO Executive Director Greg Pua na umaarangkada na ang kanilang moto proprio investigation hinggil sa insidente, at kahit walang reklamo basta't nakita nilang may posibilidad na paglabag ay kanilang inaaksyonan. Sa ilalim ng show cause order, pinaharap ng LTO ang may-ari ng tricycle at ang driver nito sa Enero 20 para magpaliwanag. Sakaling mapatunayan ay posibleng bawian, tanggalan ng lisensya ang driver nito, depende sa bigat ng violations. Jerry Barra at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Nag-umpisa na yung printing ng balota, kumbatsero. Para sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. At ang tanong, yung bang mga dinisqualify ng COMELEC, katulad nito si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Ay, paano nga pala yun? Siya dinisqualify una ng division. Oo. Pagkatapos parang inaffirm ng unbank. Paano yun? Paano yun, kumbatsero? Isasama pa ba sa imprenta yung kanyang pangalan? Ang sabi ni Chairman, kapag walang TRO, pag hindi sila TNRO, wala ang pangalan sa balota ng isang kanilang dinisqualify. Nako, paano kaya yun? Usapin natin si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Congressman, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi, good morning. Katunying, Jerry. Magandang umaga. Magandang umaga po. Una-una na kapag hain na ba kayo ng petisyon sa Supreme Court para questionin tong desisyon ng COMELEC? Yes, January 3, na-isubmitin na natin sa Korte Suprema ating petition for certiorari with a prayer for a temporary restraining order. Oo. So paano kung hindi maglabas ng TRO agad-agad at ang matapos ang Supreme Court at matapos yung imprenta? Ay, yung printing palagay ko wala namang problema yun dahil pag-inutusan ng COMELEC na ako ay balik bilang isang kandidato, kahit na naka-imprenta na yan, kailangan nila magpa-imprenta muli dahil hindi naman aking trabaho yan sapagkat 300,000 balota lang
Ito yun, baka 1-2 oras lang tapos na yan sa makina ng National Printing Office. Ganun pala ang mangyayari, Kong Egay, magpapa-imprenta ulit kung sakaling may maglabas ng ganung desisyon ng Korte Suprema. Kaya mag-order ang Korte Suprema. At ako makumpiyansa ko dahil alam ko naman na walang batayang legal yung ginawa ng COMELEC sa akin. Kahit na yung kahit kanino ko abogado magtanong, pag binasa yung Section 261 ng Omnibus Election Code, talagang katawa-tawa at talaga namang nilalabag yung constitutional right ko bilang isang mamamayan na pwedeng batikusin ang isang ahensya ng gobyerno o mga opisyal na gobyerno. Oo. Ba't ho kaya nagkaganon, Kong Egay, na kung sa tingin... Ba't nagalit sa inyo? Dahil ito po yung sinasabi ko, dahil talaga namang simula ako yung talaga nakikipaglaban dito sa maling ginagawa ng Commission of Election. Alam mo, we never spent 18 billion in any elections in the past 5 automated elections sa ating bansa. Ngayon, ang ginawa nila, nagpalusot sila, kinakailangan nilang abusuhin yung kanilang kapangyarihan para i-disqualify yung isang matinding kalaban ng manok nila, nung Miro. So, disqualify nila sa Korte Suprema at they committed a grave abuse of discretion. At marami pa silang binahili. Yan naman ay sinampak ko sa Korte Suprema at sa Ombudsman. Ang sinasabi ko, simple lang. Sabi nila, hindi raw totoo yung sinasabi ko. Wala silang karapatan na magsabi na hindi totoo yan sapagkat yan nga ay nakasampa na sa mga adop. At ika nga, ang dapat pag-husgan sa kung totoo hindi, yung sinasabi ko ay yung husgado. Hindi, sa punto na yun, Kong Egay, napakaklaro po nung sinabi nyo. Dahil ang makapagdidesisyon, kung kayo o ang COMELEC ang nagsasabi ng totoo sa isyong pinag-uusapan, ang korte. Kung wala pang desisyon ng korte tungkol doon, paano gagamitin ng COMELEC na batayan iyon para i-disqualify kayo na isang kandidato? Pambihirang ano pa yun? Yung ginamit nila, yung 261, yan una, pwede ka mo lang i-violate during the voting. Maliwanag yan, during the voting. Yan applicable sa ngayon. Pero pinilit nila. Pangalawa, nung isang araw lang sinabi ni Chairman George Garcia, yung Section 261 Omnibus Election Code. Anong sabi ni Chairman Garcia? Bakit hindi nyo ma-disqualify yung mga kandidato na lalagay na napakalalaking poster lumalabag sa Omnibus Election Code? Dahil bawal yan, pati size, diba? Merong regulation yan. May section yan, may particular section yan sa Omnibus Election Code. So sabi niya, hindi pa pwedeng sila i-disqualify sapagkat sila ay hindi pa kandidato. Hindi pa tayo... Mayroon pa lamang. Sinabi niya yan, mayroon pa lamang. Paano nila ako pwedeng i-disqualify bilang isang kandidato? Hindi naman ako kandidato pa, aspirant pa lamang ako at ako'y magiging kandidato pa lamang sa first day ng kampanya sa Marso. So, paano mo i-disqualify ako as a candidate when I'm just an aspirant, diba? Yan yung napakalaking yan. Pangatlo, sabi, ang sinasabi ko nga, yung mga sinasabi ko, simple lang. Ano ba yung mga petition ko? Dinala ko sa Korte Suprema. Sabi ko, illegal yung makina dahil hindi pa nagamit sa anumang eleksyon sa buong mundo. Illegal yung sistema. Inakmir niya ni Chairman Garcia during the Senate Finance Committee. Sinabi niya kay Senator Risa Ontiveros, wala pa, hindi pa nagamit yan anumang eleksyon. Sumibig tayo. Kasi sinasabi ni Chairman George, nagamit na yung DRE sa yung OMR, yung dalawang sistema, kinumbine din nila, kaya nagamit na yan. Pero pag kinumbine yung dalawang sistema, ibang ibang sistema na yan. It's a new system. At ang dapat naman sumagot dito kung tama ba yung sinasabi ko o hindi, ang Korte Suprema. Dahil sumagot na sila, di ba? Ano ang sinasabi ko?
ang akusasyon ko. Pangalawa, sabi ko, dapat sa batas, sa election, sa outdated election law, dapat lukon din muna nila yung Comelec Advisory Council bago sila maglalabas ng terms of reference sa bidding. Hindi nila ginawa yun. Baliktad ang ginawa nila, naglabas na sila, wala nang input yung CAC. Pangatlo, anong sinasabi ko? Aba, pagka ginamit nyo yung sistema na yan, nag-demonstrate siya kay Karen Davila. Pag ginamit niya yan, magkakagulo ang eleksyon. Bakit? Sabi, bibigyan mo ng pagkakataon na i-blick yung, pagka ipasok mo sa makina, i-return, ibabalik yung, may magtatagal. May division franchise, about 24 hours ang voting natin. So, anong ginawa nila? Ngayon, nagro-roadshow nila. Inalis nila yung return. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng ngayon sa sistema nila. Ibig sabihin, dahil sa critic ko, napaganda nila yung kanilang sistema, di ba? So, mahalaga na maganda na merong constructive criticism sa kahit ano namang ginagawa ng gobyerno. So sa ngayon pala, nag-iintay, ngayong araw na to, may unbank session ng Supreme Court, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi galing sa bakasyon, hindi ko alam kung na-i-raffle na. Pero we'll just wait. So kung ba kayo, kung ba naman positive naman ba kayo na i-grant ng Supreme Court ang inyong petition? Kasi very glaring yung abuse ng Comelec dito. Dalawa lang naman ang motibo niyan. Una, galit sila sa akin. Gusto nila makagante. Si Chairman George Garcia naman, yung aking katogali, na wala kami naglalaban, pag kumari niya, kaibigan niya, abogado niya, dalawang eleksyon, nung naglaban kami yan, natalo ko na yan. Dalawang eleksyon, siya ang abogado. So, ganun ba? May hugot? May hugot? Oo. May hugot. Kaya yung napambura niya. Hindi nga, magugulat ka. May dinadala ako sa iyo kaso niya sa binder mo na ito, may papakita kami. Meron na pong mga, ito ba inimprenta na ng Comelec? Ito ba yung sample na inimprenta ng Comelec? Padala niya, yung kalaban ko, pinapadala niya na ngayon sa mga... may kopya na ng, patingin nga. Very close ka sila eh. Hindi, ito na pala yung sample, pinapakalat ni, ito, may kompe, meron pang... Sinong kalaban ko? Si Congresswoman Kahayon. Yun. Wala na yung pangalan nyo. Isang konsehal ng Caloocan. Tapos, yung konsehal ng Caloocan, pinadala doon sa abogado ko. Tapos, eto nga, wala sa pagkakongresista. Walang kalaban. Isang pangalan lang. Walang kalaban si Miss Kahayon. Kahapon lang nag-umpisa yung printing. May copy na kagad yung kalabang ko. Napakalakas talaga ng kalabang ko kay Chairman Garcia. Oo, tama yun. Sino ang magkaka-access dito sa baka naman fake news to kung Egay, baka pinapalundag lang kayo, ha? Hindi yan. Dahil meron namang method trace naman kasi yan pinadala nung congresswoman na kalaban ko dun sa konsyal. Sa konsyal, pinadala nyo sa abogado ko. At yung abogado ko, kaibigan nung konsyal yung abogado ko, at yung abogado ko pinadala. Pero dapat ba na ipapakita na to sa Congressman Kong Egay. Katulad nito, Comelec Chairman George Garcia, una-una, totoo bang may ganitong klase ng na-imprenta na? Tapos bakit naman napasa kamay na ng kandidato ito? Umpisa pa lang ng pag-iimprenta kahapon. Tapos ayun, may anggulo si Kong Egay na si Mitch Kahayon pala, kliyente dati ni Chairman George Garcia nung siya ay gumaganap pa bilang election lawyer. Ang bilis. Ang totoo nun, matutuwa ka naman sa Comelec dahil mabilis kumilos ngayon. May access tayo kay Chairman George Garcia. Kaya lang, ang mga dinidisqualify nila, yung mga katulad dito, klarong-klaro to kung batsero na pending pa sa husgado yung mga usapin dito andyan na ba? Okay, last question. Ano gagawin nyo rito? Dito sa document na to, Kong Egay, na
apparently ito'y isang kopya na ng na-imprentang balota na wala yung pangalan ninyo. Hindi. Alam mo, pinag-aaralan ng mga abogado kasi halatang-halata naman yung COMELEC. Alam mo, yung nilabas nila yung kanilang decision to finalize my disqualification 27. December 27, that 4 p.m. Friday. Yung kinabukasan noon, 28, Sabado, 29, Linggo, 30, Rizal Day, so holiday, 31, bisperas ng mga bagong taon, holiday, 1, holiday, 5 araw. After 5 days, sabi nila, magiging final na to. So, noon 2, hindi pa ako nakakapagsampa sa final na yung decision ako. Inigipit nila ako. Inigipit nila ako. So, out of galit na to. Out of galit. Kasi binubuko ko yung kanilang, at may pananagutan sila sa batas lalo na doon sa St. Timothy Construction na pinayagan nila na yung St. Timothy maglabas pumasok sa bidding kahit na mga dami lang yung mga incorporators. Talagang may pananagot sila sa batas. Kasama pala sa bilang kahit holiday. Binilang yung holiday. Binilang yung holiday, Kong Egay? Binilang yung holiday. Binilang ko ng 5 days. Binilang ko ng 5 days. Pero 5 days holiday. Sila matindi nga galit. Matindi galit sa'yo. Matindi nga galit. Kaya wala na tayong magagawa sa COMELEC. Pero sinabi ko noong pa na alam ko na they will decide with extreme prejudice against me. Pero alam nyo, in the future, kailangan di ba karapatan ng mamamayan na batikusin ang isang opisyal ang gobyerno. Tayo'y nasa isang demokrasya. Ang gobyerno, kung may batayan ang pagpuna, wala naman tayong problema dyan. At ini-encourage yung ganyan. Gusto nga natin yun Saka may pananagutan ako. Kung liba, pumuna ako ng lagpas, pwede nila akong demanda ng libel. Di ba? Parang kayong mga journalist, bumanat kayo. Pwede kayong sampahan ng libel. May ganong mekanismo pero hindi pwedeng isara yung yung radio station nyo. Dahil gano'n na lamang. Diba? Well, anyway, Congressman, hihintayin namin. Alam mo, ang diferensya kasi dyan, at tingin ko mga 8 billion lang yung halaga ng makina. So, mayroong 10 billion na talagang tongpats dito. At yan yung gumagana. Yan yung nakakabulag. Yan yung nakakapingi. Yan yung nakakabingi, yung tongpats na yan. Kaya galit na galit sila sa akin dahil alam naman na talagang mali yung ginagawa na nila Kaya alam mo yan, cover-up will require a series of cover-ups. At ang kinakatakot ko dyan, kung cover-up sila ng cover-up dun sa new rollout yan, baka pagdating ng halalan natin, pero may lalabas na mali. Bubukol yan, sabi nga ni Engineer John Rosada. Opo. Kong Egay, maraming salamat po sa inyo oras. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo. Salamat. Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 na umaga. Susunod! Dito po! Sino itong actress sa singer na adik daw? Adik! Sa isang gamot na pampapapayat. Mario Cepano. Mga may passes ng Metro Manila Film Festival. Extended. Pwede niyo pa magamit. Teka muna, ino-honor ba? Bakit ang dami kong naririnig na balita na hindi daw ino-honor yung passes? Isumbong nyo kay Chairman Don Artes. Don Artes yan. Mukhang merong ayaw kilalanin ang inyong authority. Mga nagpapalibre. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. This time. Ay.
happy birthday daw kumpatsero kay Tita Fanny Saklamitaw ng Bukawi, Bulacan. Tita Fanny, binabati ka ni Sherwin Alfaro at si Kuya Arnold De La Torre. Maligayang kaarawan din daw kay Ka Romeo Dags Dagohoy ng Aircraft Operations Division Family. Yan. Magandang morning din kay Kuyang Chito Paz ng Quezon. Ay, Governor Helen Tan, magandang morning. Governor Helen Tan. At kay Kuyang Eric Divina Gracia, kinukumusta ka ni Yusek Balagbag ng Department of Agriculture. At magandang umaga rin kay Overall Deputy Ombudsman June Balmeo. Gusto ba si Uncle Sam? O si Uncle Sam pala, Uncle Sam Samuel Martires ay magre-retiro ngayon July. Kasi hindi naman, nag-retire na siya sa Supreme Court na 70 years old siya. Pero yung term niya sa pagiging ombudsman, ilang taon? 7 years yun, di ba? 7 years yun Kaya ngayon July. Meron daw pinagpapaliwanag si ombudsman na may picture ng mamahaling alak. Ganon? Sino ba yun, Uncle Sam? Uncle, patawarin mo na. Patawarin mo na. Lumang tsaka ano lang daw pumorma lang daw, hindi naman talaga kanya. Uncle, alam mo kung sino dapat mong unahin? Yung taga-DICT. Ayan. Yung mga taga-DICT na kung ano-ano mga pagpapahirap na ginagawa sa atin, baka naman racket lang yung ginagawa. Conflicted po yung ibang mga official dyan. Ay, nako. Baka, Uncle, dapat magpalit na kayo ng bubong ng ombudsman. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Tatay Bonnie Aporo, magandang morning. Extended hanggang January 14 yung inyong mga passes sa Metro Manila Film Festival. Kapag ayaw daw kilalanin, sabihin nyo kay Chairman Don Artes. Ayan. Yung palang Comelec, ano ba, hindi ba pwedeng ang Comelec ay mag-moto proprio investigation din? Meron din yan dapat. Alam nyo, itong pinag-uusapan na to, ito mismong kinasusuungan ni future Senator Erwin Tulfo na may kinalaman sa kanyang pagiging TNT. TNT na may US passport for almost 30 years. Ay naisa lang na po ito sa Comelec noong as early as 2022. Actually, nung lumipas yung mga buwan na yon pagkatapos na hindi siya makumpirma sa CA, may nag-file po ng kaso laban kay Senator, kay Secretary at Congressman Erwin Tulfo noon sa Commission on Elections. Pero alam nyo, sabi ng Comelec, hindi na amin yan. HRET na yan. Dahil nanalo na yung AXIS party list. Baka naman ngayon na Comelec ito once and for all. Magdesisyon po kayo dito. Yung kay Congressman Egay Erisi nga dinimanda lang kayo, dinisqualify na ninyo dinimanda lang naman kayo, hindi naman natin malaman kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo, kung si Egay Erice o yung Comelec. Ito naisampa na sa inyo, naghugas kamay lang kayo dito. Tsaka may kinalaman ito sa qualifications kumbatsero Kung qualified ba ang isang tao na kumandidato sa ganitong posisyon. Hindi pwedeng idahilan ng Comelec na ministerial lang kami sa pagtanggap ng certificate of candidacy. Dapat sila mismo ay tumitingin na rin kung kwalipikado ka nga ba na tumakbo. Hindi yung maghihintay na lang ng may magrereklamo ba laban sa taong ito. Yun ang problema natin sa Comelec. Pero with Chairman George Garcia, Chairman, alam tayo dyan. Paborito mo. Nasabi ni Congressman Egay Erice, abogado ng kanyang kalaban. Hindi, mabilis naman kumilos to sila Chairman George Garcia. Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!
Number 1.